Para sa nakararami, masaya at magandang tignan ang kambal. Bukod sa nakakawiling bihisan ng mga ito ng magkaparehas, ay kadalasang binabalanse din nila ang isa't isa. Pero lingid sa kaalaman ng nakararami, mas mataas ang tsansa ng kompetisyon sa pagitan ng mga ito o sa mga taong nakapaligid sa dalawa. Higit pa sa labanan ng magkakapatid na may mga agwat ang edad. Lalo na kung sila ay magkaiba ng paniniwala at nakalakihan. Katulad na lang ng kambal na sina Bettina at Belinda. Nang maghiwalay ang kanilang mga magulang, ay isinama ng kanilang ama si Bettina sa pag-alis. Habang si Belinda naman ay naiwan sa kanyang ina na napapabalitang mambabarang. Magkaibang mundo ang kanilang kinalakihan. Mundong malayong malayo sa isa't isa. Namuhay ng payapa at marangya si Bettina sa piling ng kanilang ama. Habang takot at pighati naman ang kay Belinda sa piling ng kanilang ina. Sa muli nilang pagkikita, malalaman ni Bettina kung paano pinalaki ng kanilang ina ang kanyang nag-iisang kapatid at kakambal. Nagawa ng dalaga na umalis sa trabaho para mapunan ang mga panahong hindi sila nagkasamang dalawa ni Belinda. Ngunit sa kaalaman at kagustuhang iyon ay mamumuuri ng takot sa puso nito sa maaaring mangyari at magawa ng kakambal. Kakayanin ba talaga ni Bettina ang manatili sa piling ng kanyang kakambal? Ano nga ba ang magiging resulta ng kanyang mga desisyon? Kakayanin ba niyang tumira sa iisang bubong kasama ang kakambal na kung umasta ay parang bata? O mas pipiliin na lang niyang lumayo at mamuhay ng parang hindi kilala si Belinda? Sa kwentong inyong mapapakinggan ay malalaman natin ang buong istorya ng muling pagkikita at pagsasama ng kambal na sina Bettina at Belinda na may isang pagkakaparehas lang bukod sa kanilang itsura. Yun ay ang pagmamahal nila sa isa't isa. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, babe? Baka naman pwede mo muna pag-isipan. Sigurado na ako sa desisyon ko, babe. Ang tagal kong hinanap ang kakambal ko. Alam mo naman yun, di ba? Isa pa, gusto kong magkakilala kaming dalawa. 10 taong gulang lang kami nang magkahiwalay kami ni Belle at marami na kaming dapat na pag-usapan at alamin sa isa't isa. Babe, hindi naman sa kontra ako sa'yo. Kaya lang sa tingin mo ba makikilala ka pa din ng kakambal mo? 15 years na nakakalipas. Masyado nang matagal yun para makilala at maalala ka pa niya. Makikilala niya ako. Iisa ang mukha namin eh. Base na rin sa ipinadalang mga larawan ni Manong Tebs, isa pa, kambal kami. Konektado kami sa isa't isa. Ay, okay sige. Basta sasamahan kita sa pagpunta doon ha. At kung may iba ka pang kailangan, sabihan mo lang ako. Talaga, babe? Thank you so much. I love you, babe. O sige na, papasok na ako. Kung may gusto kang bilhin para sa kakambal mo, nandito lang ang credit card ko. Iiwan ko dito sa lamesa. Masayang lumakad palapit si Bettina kay Rolin at hinalikan ito bago nagpasalamat. Nang makaalis na ang nobyo ng dalaga, ay nagsimula na rin siyang maglinis ng kanilang kondo. Ilang taon pa lang simula nang mag-live-in silang dalawa. Pero parang asawa na ang trato nila sa isa't isa. Habang naglilinis, iniisip na rin ni Bettina kung ano ba ang kanyang mga bibilhin para sa kakambal. Plano kasi nito na puntahan ang kakambal sa darating na linggo. At plano niyang paunti-unti nang mamili ng mga dadalhin nila para kay Belinda. Todo ang ngiti ng dalaga habang nag-iisip ng mga yon. Pagsapit ng tanghali, nagpasya ang dalaga na dalhan ng lunch ang kanyang nobyo bago pumunta sa mall. Bit-bit ang lunch na binili lang ni Bettina sa Jerry's Grill ay sumakay na siya ng taxi papunta sa trabaho ni Rolin.
Ilang minuto lang ang layo nun, kaya naman mainit-init pa ang pagkain na kanyang dala nang dumating siya sa pupuntahan. Kaagad naman siyang nakilala ng gwardya. Binati pa siya nito, kaya naman bumati pabalik ang dalaga. Good morning din, Kuya Mando. Dadalhan ko lang ng pagkain si Rolin. Baka kasi mamaya hindi na naman mag-lunch yun at ang irason marami siyang ginagawa. Sige po, akyat na ako. Pagpasok ni Bettina sa loob ng building, kaagad naman siyang nakilala ng ilang staff na naroon. Bumati ang mga ito sa kanya. Bumati naman pabalik ang dalaga. Nang marating niya ang opisina ng kanyang nobyo, kumatok muna siya ng 3 beses bago pumasok. Dinatnan niyang nakasubsob na naman sa trabaho si Rolin. May hawak itong ballpen at parang may isinusulat. Hindi pa nga nito napansin ang presensya ng dalaga. Kaya naman, dahan-dahan ang ginawang paghakbang ng dalaga palapit dito. Pagkalapit, tumayo lang si Bettina sa harapan ng lamesa. Ngumisi ang dalaga nang hindi pa rin siya mapansin ito. Hello there, handsome. Mukhang abalang-abala ka ngayon ah. Nag-angat ng tingin ang binata at ngumiti sa nobya. Itinaas naman ni Bettina ang supot na dala. Tumayo si Rolin at humalik sa nobya. Sabay na naglakad ang mga ito palapit sa coffee table na nasa loob ng opisina. Paglapit doon ay kaagad na inilabas ni Bettina ang kanyang mga biniling pagkain. Wow, mukhang masarap ang mga to ah. Masarap talaga ang kare-kare sa Jerry's Grill. Ikaw lang ayaw mo kong i-date doon. Bago na lang tayo magpunta sa kakambal mo, para naman mabilan din natin siya. Diba sabi mo liblib ang sitio nyo? Panigurado walang ganun dun. Kaya matutuwa yun pag dinala mo siya ng pagkain na ganito kasarap. Sa sobrang tuwa ni Bettina, ay niyakap niya ang nobyo at pinaghahalikan nito sa buong mukha. Natatawa naman si Rolin sa kanyang nobya na parang batang napagbigyan na makuha ang candy na pinabibili. Maiba ako, may lakad ka ba? Yup, bibila ko ng mga damit para kay Belinda. Samahan mo na ng sapatos at sandals, pati na rin tsinelas para kompleto. Okay lang sa'yo? Oo naman, kung magpapakasal na tayo, magiging kapatid ko na rin siya. Kung tutusin, kulang pa nga na dowry yun. Nasabik naman si Bettina na mamili ng mga gamit para sa kapatid. Kung kaya nagpaalam na siya sa kanyang nobyo na pupunta ng mall. Natatawa namang tumayo ang binata at iniwan ang kinakain. Inawat naman ito ni Bettina pero hindi pumayag ang nobyo nito at hinatid pa rin siya hanggang sa makakuha ito ng taxi. Pagsakay ng taxi ay sinabi na ng dalaga sa driver kung saan siya pupunta. Mega Mall po. Pagkasabi nun, kaagad na pinaandar ng driver ang taxi. Habang nasa daan ay pinakatitigan ng dalaga ang larawan ni Belinda na ipinadala sa kanya ni Mang Tiburcio. Napapangiti pa ang dalaga sapagkat parang tinitignan lang niya ang kanyang sarili. Ang kaibahan lang nila, napakahaba at unat na unat ang buhok ni Belinda na kulay itim. Samantalang siya ay hanggang balikat lang at kulay blonde pa. Mapayat din ang kakambal na kapatid, habang siya naman ay may pagkatsabi. Lumipas pa ang humigit kumulang 30 minutos at narating na niya ang patutunguhan. Pagkapasok ng mall ay kaagad na inisa-isa ni Bettina na pasukin ang mga pagbibilhan niya. Hindi naman nahirapang maghanap ang dalaga. Nang mabili na niya ang lahat, dumaan muna siya sa isang cafe para bumili ng kape at ilang hiwa ng cake na kakainin nilang magkasintahan mamaya. Pagkatapos makabili ay dumiretso ng uwi na siya. Madilim na rin nang makauwi siya sa bahay nila. Nang makapasok sa bahay, ay kaagad siyang tumingin sa orasan.
Nang mapansing malapit nang makauwi ang nobyo, ay ibinaba na lang muna niya ang mga pinamili sa sofa at nagtungo na sa kusina para magluto ng kanilang hapunan. Gumawa na lang siya ng adobong manok na puti para mabilis maluto. Nang sumapit ang 8:00 ay saktong natapos na sa pagluluto si Bettina. Doon naman dumating ang pagod na si Rolin. Ang bango naman ng niluto ng asawa ko. Asawa talaga? At isa pa, talagang masarap ako magluto, ano? At masarap magmahal. Love you, babe. Hinalikan pa ng lalaki sa pisngi ang nobya. Napahagik-gik naman si Bettina. Mamaya ka na maglambing. Kumain na muna tayo. Maghahanda na ako ng lamesa ha. At ikaw naman, magbihis na. Yes, ma'am. Napapailing na lang si Bettina habang sinusundan ng tingin ang nobyo na naglalakad papasok sa kanilang kwarto. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, ay doon lang nagsimula ang dalaga na ayusin ang lamesang kanilang pagkakainan. Ilang minuto lang ay lumabas na rin ulit sa kanilang silid si Rolin. Naihanda na rin ni Bettina ang lamesa at ang kanilang pagkain. Sabik namang lumapit ang binata sa lamesang inihain ng kanyang nobya. Uy, mukhang marami na naman ako makakain ah. Siyempre, masarap na nga ang ulam, maganda pa ang nagluto. Oo naman. Simulan na natin tikman ang puting adobo a la Bettina. Sinimulan ng lagyan ng kanin at ulam ni Bettina ang platong nasa harapan ng nobyo. Nang malagyan yon ay kaagad na nilantakan ni Rolin ang pagkain. Sarap na sarap ito at halos hindi nagsasalita. Napapangiti na lang si Bettina habang dahan-dahang sumusubo. Nang matapos na sila ay iniligpit at hinugasan na ng dalaga ang kanilang pinagkainan. Ang mga natirang ulam ay inilagay na ni Bettina sa isang lalagyan bago ito inilagay sa ref. Pagkatapos nun ay naglinis na ng katawan ng dalaga. Nang matapos maglinis ng katawan si Bettina ay tinungo na niya ang kanilang silid. Nadatnan niya doon ang nobyo na may hawak na remote at patuloy sa pagdut-dut doon. Oh, baka naman masira ang remote. Gigil na gigil ka. Hinahanap ko kasi yung bagong pelikula ni Judy Ann Santos. Ay, meron ba? Oo, Ouija pa nga ang title eh. Kasama niya dun sina Julina Magdangal, Isa Calzado at Trian Ramos. Isa pa, alam mo namang gusto kong paraan ng pagsusulat ni Aloy Adlawan. Ah, oo. Nakita ko nga yung trailer na yan, babe. Mukhang maganda nga. Ito, nahanap ko na. Lika na, babe. Mukhang panay Tagalog movies ang panonoorin natin this week ah. Mukha nga. Habang nanonood ang dalawa, ay hindi mapigilan ni Bettina ang mapahagik-gik sa kanyang nobyo. Ito ang lalaki pero mas malakas pa ang tili nito kaysa sa kanya. Nang nasa parte na sila ng maraming nakakagulat at nakakatakot na eksena, ay tuluyan ng napahagalpak ng tawa ang dalaga sa ginawa ng nobyo. Bukod sa pagtili nito, ay para itong batang nagtatakip ng unan sa kanyang mukha. Doon pumasok namang naisipan ni Bettina na kunin ang mga slice ng cake na binili niya kanina. Babe, saglit, kukuha lang ako ng cake ha? Iiwan mo ako dito? Babe naman! I-post mo na lang yan, tapos sumama ka sa akin sa kusina para makapili ka na rin sa mga binili kong slice ng cake. Nang maipost na ni Rolin ang kanilang pinapanood, ay nauna pa itong tumayo sa dalaga. Natatawa namang tumayo si Bettina at lumapit sa kanyang nobyo. Hinawakan niya ang kamay nito at hinila papuntang kusina. Pagdating doon ay inilabas lahat ng dalaga ang kanyang mga binili. Oh, pili ka na ng flavor na gusto mo. Chocolate na lang. Babe, ano kaya kung mag-grocery tayo bukas ng mga dadali natin para sa kakambal mo? Pwede naman, pero kukunin ko muna yung mga naiwan kong gamit sa dati kong opisina. Sakto.
Pagkakuha natin, diretso na tayo. Salamat, babe. Alam ko namang kontra ka sa pagre-resign ko. Kaya lang mas gusto ko na lang magnegosyo para lagi kong kasama ang aking kakambal. Walang kaso yun sa akin. Ang mahalaga, masaya ang babe ko. Isa pa, pumayag na din ng big boss ko na magbakasyon ako na 1 linggo. Sapat naman na siguro yun para maayos natin ang lahat bago tayo bumalik dito. Okay lang ba talaga sa'yo na dumito muna ang kakambal ko? Oo naman. Mas gusto ko yun kaysa doon kayo sa probinsya. Mapapalayo ako sa'yo pag ano na nangyari. O siya, sige na at ituloy na natin ang pinapanood natin kanina. Dito na lang natin kainin ang cake. Ayoko na ituloy yun. Natatakot ako eh. Tumawa ng malakas si Bettina bago ito umupo sa silya. Ganon din ang ginawa ng nobyo nito at masaya nilang pinagsaluhan ang cake na binili ng dalaga. Habang nagpaplano ng kanilang mga gagawin pag naisama na nila doon si Belinda. Nang makaramdam ng antok ang mga ito, ay sakalang sila natulog. Mahimbing at magkayakap pa nga ang mga ito. Kinabukasan ay nagising si Bettina dahil sa amoy ng ginigisang bawang. Napakapapa nga ito sa kanyang tabi. Nang mapagtantong wala roon ang nobyo, ay dali-daling bumangon si Bettina at patakbong tinungo ang kusina. Dinatnan niya roon ang nobyo na nakasuot pa ng apron habang kumakanta sa harap ng kalan. Wow! Mukhang masarap ang lulutuin ng babe ko ah! Oh, gising ka na pala. Magsasangag pa lang ako eh. Pero tapos na ako magprito ng longganisa at itlog. Wait lang babe ah. Sige lang, ngayon ko na lang ulit matitikman ang luto ng mahal ko eh. Ito naman, kinikilig tuloy ako. Napabungis-ngis si Bettina sa sinabi ng nobyo. Pasimpleng kinuha ng dalaga ang kanyang cellphone at kinuhanan ng larawan ang nobyong nakasuot ng apron. Simula sa likod maging sa side view. Nang mapansin niyo ni Rolin ay humarap ito sa nobya at itinaas ang sandok na hawak at ngumiti ng napakalaki. Natatawa naman si Bettina habang kinukuhanan ng larawan ang lalaki. Tama na yan babe. Maupo ka na lang dun. Ito naman, ang cute-cute mo nga eh. Ay, sige na nga. O kung gusto mo naman, maglista ka na ng mga bibili natin. Ilang araw na lang pupuntahan na natin ang kakambal mo. Dahil sa narinig ay nagmamadaling tumalima si Bettina at kinuha ang kanyang notebook at ballpen na nasa sling bag na lagi niyang dala kapag lumalabas. Nang makuha yon ay nagmamadaling bumalik sa lamesa ang dalaga at umupo. Itinaas pa nito ang kanyang paa bago sinimulang magsulat ng kanilang mga bibilhin sa grocery. Katulad na lang ng sabon, shampoo, conditioner, mga panglaba, toothpaste at kung ano-ano pa. Ilang minuto pa ang lumipas at naghahain na ng pagkain sa lamesa si Rolin habang patuloy pa rin sa pagsusulat si Bettina. Babe, remember na 1 linggo ka lang dun. At ako 3 araw lang. Yes, babe. Huwag na masyadong marami ang dali nating stock ng pagkain. At paniguradong masariwa pa ang mga tinda sa probinsya. Ang ilagay mo lang dyan yung magagamit nyo kapag wala ako. Sa bagay, dadalhin naman natin dito si Belinda kaya mabibilhan ko pa siya ng iba niyang gustong kainin. Nakangiting tumayo si Rolin habang dahan-dahang ibinababa ang malaking mangkok ng sinigang. Tumayo naman si Bettina at ibinalik na sa bag ang sinusulatan. Nang makabalik ito sa kusina ay dumiretso ang dalaga sa pagtitimpla ng kanilang kape ni Rolin. Pagkatapos nun ay binitbit na niya ang 2 tasa sa lamesa at sinimulan na nilang kumain ng almusal. Pagkatapos nilang kumain ay hinugasan na ni Bettina ang kanilang pinagkainan habang si Rolin ay naligo na. Nang matapos sa paghuhugas si Bettina ay inihanda na niya ang kanyang isusuot maging ang mga kahon na kanyang dadalhin panghakot sa kanyang mga gamit. Ipinaglabas na rin niya ng isusuot ang nobyo.
Isang simpleng t-shirt lang yon at pantalon. Nang matapos ang nobyo ay siya naman ang naligo. Mabilis lang ang ginawang pagligo ng dalaga. Kaya wala pang 30 minutos ay natapos na siya. Pagsapit ng 8:00 ay saktong nakapag-ayos na ng kanyang sarili si Bettina. Kaya tinungo na nila ang dating pinapasukang opisina nito. Habang nasa daan, wala sa loob na napatanong si Bettina kay Rolin ng ilang mga bagay. Babe, Yes, babe. Kung isasama natin si Belinda rito, sa tingin ko mas magandang kumuha na lang tayo ng kahit maliit na apartment. Ano sa tingin mo? Naisip ko na rin yan. Kaya nagpahanap na ako sa isang kakilala ko. At yun ang aasikasuhin ko pagbalik ko rito. Pag naiayos ko na ang lahat, saka ko kayo babalikan sa probinsya para iuwi. Talaga babe, gagawin mo yun? Nakangiti namang tumango si Rolin. Labis naman ang saya ni Bettina. Ilang saglit pa ay narating na nila ang dating opisina ng dalaga. Ikinarga lang nila sa 2 kahon ang lahat ng gamit ng dalaga bago nila nilisan ang dating pinagtatrabahuhan ni Bettina. Dumiretso ang dalawa sa Save More para mamili ng groceries. Pagdating doon ay inilabas ni Bettina ang kanyang listahan. Isa-isang kinuha ang mga yon at inilagay sa cart na tulak-tulak naman ni Rolin. Nang makuha na ang lahat, ay pumili na ang mga ito sa counter para magbayad. Nag-uunahan pa ang dalawa sa pagbabayad. Ako na to. Para naman may pangsimula ka na negosyo na gusto mo pag nandito na si Belinda. Sure ka? Ikaw na lang kasi lagi ang naglalabas ng pera. Ano ka ba, babe? Ang pera ko, pera mo rin. Paganda ka na, magpapakasal na tayo. Kaya magiging legal na asawa mo na ako. Isa pa, ang pera pwedeng kitain, pwedeng palitan. Pero ikaw, naku, paniguradong hindi na ako makakahanap pa ng kagaya mo. Bakit? May plano ka pa bang maghanap? Siyempre wala. Miss, magkano nga po ulit lahat? Sinabi ng kahera ang bill nila at kaagad yung binayaran ni Rolin. Maayos namang inilagay sa kahon ng packer ang mga pinamili nila. Isang malaking kahon at isang maliit ang pinaglagyan ng kanilang mga pinamili. Nang matapos yun ay binuhat na ni Rolin ang mga kahon papunta sa pinagparkan nila ng kotse. Sa likurang upuan na lang inilagay yon ng lalaki sapagkat hindi kakasya ang isang kahon sa likod ng compartment. Nang mailagay yon ay umuwi na rin ang magkasintahan. Lumipas pa ang ilang araw at dumating na ang pinakahihintay ni Bettina. Ang pagpunta sa probinsya kung nasaan ang kanyang kakambal na si Belinda. Kinailangan nilang bumiyahe ng mahigit kumulang 7 oras bago narating ang probinsyang sinilangan ni Bettina. Nasasabik at kinakabahan ang dalaga. Lalo na nang huminto na ang kanilang sinasakyan sa harap ng isang bahay na gawa lang sa kawayan. Humugot muna ng malalim na buntong hininga si Bettina bago bumaba. Naglakad ang dalaga papunta sa may pinakaharap na pinto. Sa likod naman nito ay ang kanyang nobyo na may malaking ngiti sa mga labi. Natutuwa ito para sa kanyang nobya na walang ibang hiling kundi ang makita at makasama ang kakambal. Tao po! Belinda! Belinda! Nakailang beses pang tumawag si Bettina sa harapan ng bahay. Pero kahit anong lakas ng kanyang boses ay walang lumalabas. Nagtataka naman ang dalaga sapagkat nung mga bata sila ay likas kay Belinda ang magkulong lang sa loob ng bahay. Nalungkot ito at napansin yun ni Rolin. Kaya nagpasya na lang itong ayaing bumalik sa sasakyan para doon na lang hintayin ang pagbabalik ng kakambal ng nobya. Tipid namang ngumiti si Bettina at naglakad pabalik sa kotse. Papasok na sana sa kotse si Bettina nang may isang matandang babae na lumapit sa kanya.
Sinabi nitong umalis si Belinda at sa palagay di umano nito ay nagtungo na naman ang dalaga sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanilang ina. Ayon pa rito, halos nasa bungad lang yon at madaling makita sapagkat laging puno ng mga bulaklak ang puntod nito. Tinanong ni Bettina ang matanda sa direksyon papunta roon. Masaya namang tumugon ang babae at sinabi rito ang kinaroroonan ng sementeryo. Nagpasalamat lang ang dalaga bago dali-daling sumakay at sinabi sa nobyo ang kanilang pupuntahan. Nasa sementeryo raw si Belinda. Kailangan lang daw natin lumabas ng barangay namin. Tapos kapag nakita na raw natin yung unang gasolinahan, liliko tayo sa kanto nun. Parang nakita ko nga yun kanina. Napansin ko rin na may arko dun eh. Oo, yun nga ang sabi ng matanda. Doon tayo sa San Rafael Cemetery. Parang yun nga nakasulat sa arko. Ano, tara? Parang batang tatangu-tango ang dalaga. Masaya namang nagmaniobra ang nobyo nito pabalik sa nadaanan nila papunta roon. Ilang minuto lang at narating na rin nila ang arko na sinasabi ng matanda. Nang iliko ni Rolin ang kotse doon, ay isa yung mahabang daan na napagigitnaan ng palayan. Kumunot naman ang noo ng binata. Dito ba talaga yun? Bakit ganito? Nasa ng mismong sementeryo? Sa bandang dulo pa. Sa pagkakaalala ko, nung bata pa ako may isang estatwa ng anghel sa gilid ng gate nun. Mabagal ang ginawang pagpapaandar ni Rolin sa kotse. Para kung sakaling makasalubong nila ang kakambal ng nobya, ay madali lang nilang maihihinto ang sasakyan. Ilang sandali pa, narating na nila ang gate ng sementeryo. Pero dahil maliit lang ang pasukang yon, ay nagdesisyon ang dalawa na bumaba at maglakad na lang papasok sa loob. Naunang pumasok si Rolin na hawak ang kamay ng nobya na nasa likuran lang nito. Nang parehas na silang makapasok, huminto muna sa paglalakad ang mga ito at inilibot ang kanilang paningin. Hindi naman nahirapan si Bettina na makita ang kanyang kakambal. Kaagad niyang nabatid na si Belinda ito kahit pa nga ito ay may kalayuan sa kanila. Nasa harapan ito ng isang puntod na hanggang ibabaw ay maraming mga bulaklak. Dinig na dinig din nila ang malakas na boses nito na akala mo ay may kaaway. Bakit ba ayaw niyo maniwala sa akin? Sabi nang babalikan ako ng kakambal ko. Babalik si Bettina. Mahal ako ng kapatid ko. Mahal niya ako. Sinungaling kayo. Hindi totoo yan. Habang pinanonood ang kanyang kakambal na nagsasalitang mag-isa, ay hindi na napigilan pa ni Bettina ang nararamdaman. Napaluha ito sa kanyang nasasaksihan. Batid man ng dalaga na may sakit ang kanyang kapatid sa pag-iisip, ay hindi niya inakalang ganito na yon kalala. Parang lahat ng lakas niya ay hinihigop ng kung anong puwersa ng mga sandaling yon. Napansin naman ng kanyang nobyo na si Rolin ang panginginig ni Bettina, kaya hinawakan niya ang kamay nito at nang lumingon ay binigyan niya ito ng isang malaking ngiti bilang assurance na ayos lang yon. Nagpahid ng luha si Bettina at saka malakas na sumigaw. Belinda! Belinda! Nandito na ako! Bettina? Bettina! Ang kakambal ko! Lalakad na sana palapit si Bettina kay Belinda nang bigla itong tumalikod muli at saka tumawa ng malakas. Kakaiba ang tawang yon para sa dalaga. Nakaramdam siya ng kilabot kahit pa nga hindi niya maintindihan kung bakit. Sabi sa inyo babalikan ako ng kakambal ko kasi mahal niya ako. Sino ngayon sa atin ang sinungaling? Belat! De! Namilog ang mata ni Bettina nang biglang nilingon siya ni Belinda ng may malaking ngiti. Lakad takbo itong lumapit sa kanya. At lahat ng kilabot na nararamdaman ni Bettina nung una ay unti-unting natunaw.
Lalo na nang makita nito ang saya at pananabik sa mukha at mata ng kanyang kakambal na si Belinda. Nang makalapit si Belinda at yumakap sa kanyang kakambal, ay nakaramdam ito ng kakaibang pakiramdam. Halo-halo ang emosyon ni Bettina ng mga sandaling yun. Masaya siya na malungkot na naaawa sa sinapit ng kakambal sa kamay ng kanilang may kalupitang ina. Napahagulgol ang dalawa habang magkayakap. Tila ayaw na ngang maghiwalay ng mga ito kung hindi lang sila inaya ni Rolin na bumalik na sa kanilang tahanan. Babe, Belinda, tara na sa bahay nyo para makita mo na ang mga pasalubong ng kakambal mo para sa'yo. Pasalubong? Para sa akin? Oo naman. May dala akong mga pagkain at mga damit para sa'yo. Gusto mo na bang makita? Parang bata namang nagtatalon si Belinda at masayang kumapit sa braso ng kapatid. Iginiya naman ni Bettina ang kakambal papalapit sa kotseng nakaparada sa labas ng gate ng sementeryo. Sakay ng kotse ay magkakasamang binaybay ng tatlo ang daan pabalik sa barangay nila Belinda. Habang nasa daan ay hindi napigil ni Bettina ang muling maluha habang pinapanood at pinakikinggan ng kapatid na wala pa ring hinto sa pakikipag-usap sa kanyang sarili. Inggit lang kayo kasi magandang kakambal ko. Hindi no, hindi na ako iiwan ng kakambal ko. Bakit ba hindi na lang kayo maging masaya para sa akin? Para talaga kayong sinanay. Lagi na lang kumukontra kapag masaya ako. Ayaw ba ninyong maging masaya ako? Kaya kayo ganyan? Patuloy pa rin sa pagsasalita si Belinda habang patuloy naman ang pagluha ng kakambal nitong si Bettina. Napansin niyo ng kanyang nobyo kaya hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Huwag ka na umiyak. Tutulungan natin ang kapatid mo. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano mang ginawa ng aming ina para magkaganyan ng kapatid ko. Huwag mo akong iiwan, babe. Hinding-hindi. Pagtutulungan nating mapagaling at maging normal ang buhay ni Belinda. Salamat, babe. Bakit ka umiiyak, Bettina? May masakit ba sa'yo? May nang-away ba sa'yo? Wala. Masaya lang ako. Kasi magkakasama na tayo. Di ba hindi mo naman ako iiwan? Siyempre hindi. Hindi na tayo maghihiwalay kahit kailan. Parang bata namang pumapalakpak pa si Belinda sa likurang upuan. Ilang minuto pa ang lumipas ay narating na nilang muli ang harapan ng bahay ni Belinda. Kaagad na bumaba ito, nagsisigaw na dumating na ang kanyang kakambal. Pagkababa ni Bettina ay napansin niyang nakatingin lang ang iba nilang kapitbahay. Habang ang iba naman ay nakangiti lang. Nabalik lang ang tingin niya sa kanyang kakambal nang lumapit ito at hinawakan siya sa kanyang kanang kamay. Hinila siya ni Belinda papasok sa bahay kubo na tinitirhan nito. Naiwan namang napapailing si Rolin sa labas. Bumuntong hininga na lang ito at naglakad papunta sa likurang bahagi ng kotse para ibaba ang 2 box na dala nila. Nasa ganoong akto ang binata nang may lalaking lumapit dito. May edad na ito pero mababakasan pa rin ng lakas ang pangangatawan. Ikaw ba ang kasama ni Bettina? Ako nga pala si Tebs. Ako ang nagpadala sa kanya ng mga larawan ni Belinda. Kayo po pala ang sinasabi ni Bettina. Oo, inaawa kasi ako kay Belinda eh. Matalik na kaibigan ko ang ama nila noon. Kaya lang wala naman ako magawa para sa kanya. Kaya nang makita ko ang post ni Bettina na hinahanap niya ang kapatid niya, nagpadala ako kagad ng mensahe. Ganun po ba? Gaano na po katagal nagkakaganyan si Belinda? Simula na magdalaga ang batang yan, nagkaganyan na siya. Sa palagay ko, dala na din ang araw-araw na pagmamalupit ng kanyang ina. Madalas nga naririnig namin ang mga panahaw niya pero wala kaming lakas sa loob na makialam. Bakit naman po?
kahit po ang tanod o kapitan nyo dito walang magawa? Ay, wala. Takot kaming lahat sa ina nila dahil na rin sa bali-balita. Ay, wag na natin pag-usapan pa yun. Halika, tulungan na kita magbitbit na mga yan, papasok sa loob. Sige po, salamat. Pinagtigisahan nila ang 2 kahon at dinala yon sa loob ng kubo ni Belinda. Nadatnan nila sina Bettina at Belinda na masayang nag-uusap. Nakaupo patalikod sa kanila si Bettina sa isang bangkong mahaba habang si Belinda naman ay mukhang nagtitimpla ng kape. Parehas na napangiti ang 2 lalaki sa kanilang nasasaksihan. Inilapag muna nila ang mga kahon sa sofa na gawa sa kawayan. Nakuha naman nun ang atensyon ni Belinda. Ngumiti ito ng malaki at sa kanya kinausap si Tebs na nakalakihan na niyang tawaging Mang Terbs. Mang Terbs, tama nga po kayo ng sinabi nyo na napakaganda po ng kapatid ko. Ang saya-saya ko po ngayon. Kasama ko nga ngayon ang kakambal ko. Salamat po sa pagdadala sa akin ng pagkain. Alam mo, lagi niya akong binibigyan ng pagkain at saka ng bigas. Tapos minsan, meron pang pansit. Masarap yun. Maraming salamat po sa pagtingin-tingin sa kakambal ko. Masaya ako na kahit papano may nagawa ko sa mga inaanak ko. At para na rin sa tatay nyo. Sige, mauna na ako. Dito na po kayo maghapunan. Pasasalamat na rin po namin sa inyo. Ngumiti lang ang matandang lalaki at saka umupo sa tabi ng kahon. Nagtatalo naman si Belinda na animo ay bata. Pumapalakpak pa ito bago tinungong muli ang kusina at muling nagtimpla ng 2 tasa ng kape. Pagkatapos ay dinala niya yon sa 2 lalaking nagkukwentuhan sa sala. Nang maibigay yon ay bumalik ito sa tabi ni Bettina. Masayang nagkukwentuhan ang mga ito hanggang sa sumapit ang hapunan. Nagluto lang ng simpleng ulam si Bettina at masaya nilang pinagsaluhan yon. Pagkatapos nilang kumain ay ipinakita sa kanila ni Belinda ang dating silid ng kanilang mga magulang. Walang papag doon, tanging lumang banig lang. Inabutan sila nito ng mga pangsapin at mga punda. Dito kayo matutulog tapos ako doon sa dati nating kwarto. Kapag may kailangan kayo, katukin nyo lang ako ha. Ay, oras na pala ng pagdadasal ko. Maiwan ko muna kayo. Kumunot naman ang noo ng 2 nang basta na lang sila talikuran ni Belinda at dali-dali itong pumasok sa silid nito. Dinig pa nila ang paglak ni Belinda ng pinto. Nagkibit balikat na lang ang kakambal nitong si Bettina at inaya na ang kasintahang magpahinga. Nang nakahiga na sila ay napag-usapan ng magkasintahan ang kanilang mga plano. Isa na roon ang paghahanap ng apartment at gagawing negosyo ni Bettina pagbalik ng Manila. Pagkatapos nilang mapag-usapan yon, ay nagdesisyon ng mga ito na matulog na. Lingid sa kanilang kaalaman ay may butas ang pader na nakapagitan sa silid ni Belinda at sa silid na ginagamit nila. Nakasilip lang sa kanila roon ang kakambal ni Bettina. Tinitingnan nito ng masama ang nobyo ng kanyang kapatid. Sa pagtalikod nito ay tinungo niya ang isang lamesang punong-puno ng kung ano-ano. Nagsindi ito ng kandila at parang batang humahagik-gik. Matapos yun ay humiga na ito at natulog. Lumipas ang mga araw na naging maayos naman ang lahat sa 3. Laging pinapasyal ni Belinda ang mga ito sa bukid. Wala namang naging problema. Masaya naman ang mga ito. Lalo na si Belinda nang dumating na ang araw ng pag-alis ni Rolin. Nakangisi lang na nagmamasid si Belinda sa 2 habang nagpapaalamanan ang mga ito. Nang mapansin siya ni Rolin ay tinawag naman siya nito. Belinda, halika dito. Hindi ka man lang ba magpapaalam sa kuya mo? Kuya? Ibig sabihin kapatid din kita? Hindi. Kuya mo siya kasi pag nagpakasal na kami, magiging kapatid mo na rin siya.
Kasal? Iiwan mo din ako, Bettina? Hindi niya gagawin yun. Gusto mo bang makarating ng Maynila? Dadalhin ka namin doon tapos titira tayo sa iisang bahay. Parang katulad nito. Isasama niyo ko? Aba, syempre naman. Kaya nga kami nagpunta rito para sunduin ka. Pero maiiwan muna tayong dalawa rito kasi aayusin pa niya ang titirhan natin. Pwede ko bang dalhin mga gamit ko? Oo naman. Basta alagaan mo si Bettina habang wala ako mag-iingat kayo dito, babe Magbibili na lang din ako kay Mang Tebs. Naku, aabalahin mo pa ang matanda. Huwag ka na mag-alala. Ilang araw ka lang namang mawawala dito. Kayang-kaya na namin to. Humalik lang si Rolin kay Bettina at hinaplos sa ulo naman si Belinda bago tuluyang pumasok sa loob ng kotse. Nang makaalis na ang lalaki ay kaagad na hinila ni Belinda ang kapatid papasok sa loob ng bahay. Pinaupo niya ito sa sofa na gawa sa kahoy at saka nagsimulang magkwento rito tungkol sa kanilang ina. Alam mo bang ikaw ang paborito ni nanay? Kaya nang iwan niyo kami dito, lagi na lang siyang galit sa akin. Sinasaktan ka ba ni nanay? Oo, lalo na kapag ginagalaw kong mga gamit niya, lalo na ang mga libro niya na ayaw niyang ipahawak noon sa atin. Naalala mo pa ba? Libro? Anong libro? Libro ng mga dasal. Ang hindi niya alam ay nababasa ko yun kapag umaalis siya para mamalengke. Halos makabisado ko na nga yun pero nagkasakit bigla si nanay, kaya naputol yung pagbabasa ko. Pero salamat sa mga kaibigan ko dahil sila na lang ang nagbabasa nun para sa akin. Malungkot na napangiti si Bettina sa huling sinabi ni Belinda. Batid kasi ng dalaga na ang kaibigang sinasabi nito ay ang mga imaginary friends niya. Humugot muna ng malalim na buntong hininga si Bettina bago masayang inaya ang kakambal. Ano kaya kung magpunta tayo ng palengke para makabili na rin tayo ng kakainin natin mamaya at bukas? Pupunta ba tayo bukas doon sa ilog? Oo, doon tayo magtatanghalian. Ha? Talaga? Sige, sandali lang. Magbibihis muna ako bago tayo magpunta sa bayan. Nakangiti ng pilit si Bettina sa kakambal na nagmamadaling tumakbo papunta sa silid nito. Nang maiwang mag-isa si Bettina, ay napaisip siya sa kanyang sarili tungkol sa kakambal. Mahal niya ito, pero sa tuwing may ikukwento ito na konektado sa kanilang ina, ay nangingilabot siya sa paraan ng pagkakangiti ng kambal. Para bang may itinatago itong isang malagim na bagay. Ipinaling-paling ng dalaga ang kanyang ulo para burahin ang anumang naiisip. Yun naman ang nadatnan ni Belinda. Ayos ka lang ba, kambal? May masakit ba sa'yo? Ayos lang ako. Ako pa ba? Ano, tara na? Yay! Pupunta kami ng bayan! Kumunot ang noo ni Bettina nang mapansing lumingon pa sa kanyang likuran si Belinda at tila ba may kausap ito roon. Dito lang kayo Bantayan niyo bahay. Walang magpapasaway sa inyo, okay? Alis lang kami sandali ng kakambal ko. Mamaya, bibigyan ko kayo ng candy, okay? Belinda! Halika na! Teka lang, nandyan na. Paglapit ni Belinda ay kaagad na silang lumabas ng bahay. Sumakay lang sila ng tricycle papunta ng bayan. Malapit lang yun, kaya wala pang 5 minuto ay narating na nila ang palengke. Sa buong durasyon ng kanilang biyahe papunta roon ay nakahawak lang sa braso si Belinda. Kahit nung nakababa na sila ng tricycle. Para bang takot na takot itong mawala si Bettina. Hinawakan naman ito ang kakambal na si Belinda sa kamay na nakahawak sa kanyang braso. Dumiretso ang dalawa sa bilihan ng mga karne.
Naghahanap kasi ng baka si Bettina para gawin niyang beef stew na magiging hapunan nila. Nang makakita na, ay kaagad na namili si Bettina ng kanyang bibilhin. Nang makapili, ay kaagad na binayaran nito ang 1 kilo ng bakang binili. Sunod ay tinanong naman niya si Belinda kung saan ang bilihan ng mga gulay roon. Kaagad hinila papunta ni Belinda ang kanyang kakambal sa direksyon nun. Dahil sa mabilis ang mga hakbang nito, ay halos nakakaladkad na niya si Bettina. Hindi naman sinasadyang may makabangga ang babae ito kung kaya napabitaw si Bettina sa kakambal. Kaagad namang humingi ng tawad ang dalaga. Pasensya ka na, miss. Pero kahit pa nga humingi ng tawad si Bettina, ay dinuro-duro nito ang dalaga at sinabihan ng tanga. Narinig naman yun ni Belinda kung kaya walang pag-aalinlangang sinugod niya ang babaeng mataray. Kaagad na hinablot ni Belinda ang buhok nitong mukhang bagong unat pa lang. Lumaban naman ang babae habang panay pa rin ang pagmumura nito. Tumawag yon ng atensyon sa mga tindera doon. Pilit namang umaawat si Bettina kahit pa nga nagkandahulog-hulog na ang supot na kanyang dala. Ilan sa mga naroon ay nanonood lang pero may mga kalalakihang nakikiawat na. Tama na! Belinda! Tama na! Nang marinig ni Belinda ang umiiyak na kakambal, ay niluwagan nito ng bahagya ang pagkakakapit sa buhok ng babae. Kinuha namang pagkakataon yon ng mga umaawat para mapaglayo sila. Hinila ng mga ito ang babae palayo kay Belinda. Habang ang dalaga naman ay lumapit sa kanyang kakambal na si Bettina na ngayon ay umiiyak na sa isang tabi habang hawak ng isang ali. Nang makalapit ay kaagad na niyakap ni Belinda ang kakambal. Nasaktan ka ba? Tahan na, Bettina. Dito na ang kambal mo. Pagtatanggol kita. Umuwi na tayo. Salamat po, Manang. Tumangulang ang ali bago ito bumalik sa kanyang pwesto. Habang si Belinda naman ay hinila na palabas ng palengke ang kanyang kakambal na si Bettina. Nang makalabas ng palengke ay kaagad na sumakay ang dalawa pauwi sa kanilang bahay. Habang nasa daan ay panay ang pakiusap ni Bettina sa kapatid. Please, wag mo nang uulitin yun. Paano na lang kung may kasamang babae na yun at pagtulungan ka? Hindi kita maipagtatanggol sa pisikal na paraan. Kaya kong sarili ko. Alam ko namang mahina ang katawan mo. Dahil mga bata pa lang tayo, sakitin ka na talaga. Ayoko lang nang sinasaktan ka. Alam ko yun. Pero masama ang makipag-away. Huwag ka nang malungkot. Hindi na ako uulit. Basta hindi ka na nila sasaktan. Niyakap na lang ni Bettina ang kanyang kakambal hanggang sa makarating sila sa bahay. Pagdating doon ay nagpahinga na muna si Bettina sa silid na kanyang ginagamit. Naisipan din niyang tawagan ang kanyang nobyo. Nang i-dial niya ang numero nito ay kaagad namang sumagot ang lalaki. Kumusta na, babe? Namiss na kita kaagad. Ilang araw lang naman ako mawawala eh. Isa pa, aasikasuhin ko ang titira natin dito. May naisip ka na ba negosyo na gagawin niyo ni Belinda? Meron na. Plano ko sanang magtinda ng mga merienda saka balot at barbecue. Ano sa tingin mo? Uy, pwede. Huwag ka mag-alala dahil hahanap ako ng magandang apartment na babagay para sa negosyong balak mo. Plano ko din magpa-order ng mga sweets like leche flan, graham cakes. Maganda yan. Tapos mag-aalok ako sa mga kaopisina ko. Excited na talaga ako sa magiging bagong bahay at buhay natin. Paniguradong... Hindi na natapos ni Bettina ang sinasabi sa kanyang nobyo nang marinig niya ang malalakas na katok ni Belinda. Ayaw pa man sanang tapusin ng babae ang pag-uusap nila ng kanyang kasintahan, pero mukhang mahalaga ang pakay ng kanyang kapatid kung kaya ito kumakatok ng ganon.
Pagkatapos magpaalam ay kaagad na tumayo si Bettina at pinagbuksan ang kakambal. Bakit? Gusto mo ba tulungan kitang magluto? Napatingin bigla si Bettina sa orasan at nanlaki ang kanyang mga mata na mag-aalas 7 na pala. Napakamot na lang siya ng ulo bago ngumiti sa kanyang kakambal. Nagugutom ka na ba? Magluluto na ako, pero pwede mo ba ako ipagtimpla ng kape? Masaya namang tumango si Belinda. Nauna pa ito sa pagpunta sa kusina. Kaya sumunod na lang si Bettina bago ngumiti. Pagdating sa kusina ay kaagad na sinimula ni Bettina ang pagluluto. Habang si Belinda naman ay nagtitimpla na ng kape para sa kakambal. Nang matapos nitong magtimpla ay kaagad niya yung ibinigay sa kakambal na naghihiwa ng mga sangkap para sa pagkaing lulutuin niya. Dahil nga sa nangyari kanina sa palengke ay naiba ang plano ng dalaga na lutuin. Beef steak na lang ang kanyang gagawin. Anong ulam natin mamaya? Beef steak. Ano yun? Basta, mamaya matitikman mo na. Oo nga pala. Yung babae kanina sa palengke. O bakit? Ano yun? Taga dito yun sa atin. Salbahe talaga yung Elena na yun eh. Alam mo ba na halos lahat dito inaaway niya? Hayaan mo na sila. Basta ikaw, hindi ka dapat nakikipag-away. O sige, kailan tayo uuwi sa bahay niyo? Pagbalik ni Rolin dito, susunduin niya lang tayo. Saka tayo pupunta sa amin. Nagningning naman ang mga mata ni Belinda at nagtanong pa ito ng nagtanong tungkol sa itsura ng Maynila. Masaya naman yung inilarawan ni Bettina. Habang ginagawa yon ay isinalang na niya ang kanilang ulam. Ilang minuto lang ang lumipas ay nakaluto na rin siya. Pagkatapos nun ay inilagay niya na sa isang plato ang kanyang nilutong beef steak na nagmamantika lang at walang sabaw. Pagkalapag niya nun sa lamesa ay kaagad na kumuha ng isang hiwa si Belinda at isinubo yun. Nang matikman ni Belinda ang luto ng kambal ay para itong batang tuwang-tuwa at pinupuri ang kapatid. Masaya namang ipinaglagay ng kanin ni Bettina ang kakambal. Pagkatapos nun ay ang kanya naman. Maganang pinagsaluhan ng dalawa ang kanyang niluto. Nang matapos silang kumain ay nagpaalam na kaagad si Belinda na magdarasal na ito. Tumangulang si Bettina at iniligpit ang kanilang pinagkainan. Sanay na sa ganoon ang dalaga. Sa tuwing matatapos silang maghapunan ay nagkukulong sa kwarto ang kakambal at nagpapaalam na siya ay magdarasal. Pag gano'n na ay naghuhugas na ng plato si Bettina. Tapos ay tatambay sandali sa labas para magpaantok. Habang nakatambay ay doon niya nakakapalitan ng mensahe ang nobyo. Kinabukasan, habang nagwawali si Bettina sa kanilang bakuran ay nakita niyang nagkakagulo ang ilan sa mga kapitbahay niya habang nakatanaw sa isang bahay na may ambulansya sa harapan nun. Nang makita niya si Tebs ay tinawag niya ito. Mang Tebs! Ano pong nangyayari? Nako, si Elena yan dadali nila sa ospital. Kagabi pa daw suka na suka. Namimilipit pa nga daw sa sakit na tiyan. Baka kinukulam na yan sa kasamaan na ugali. Ah, kulam po. Naniniwala po kayo sa ganon? Baka naman po talagang may sakit lang. Sakit? Hindi no. Sigurado kaming kinukulam yan. Saan ka ba naman nakakita ng bigla na lang naglagas ang buhok at ngipin saka biglang sasakit ang tiyan at susuka ng mga kung ano-anong insekto? Napaisip bigla si Bettina nang bigla niyang marinig ang malakas na tawa ng kapatid na papalabas ng kanilang pinto. Kumunot ang noo niya dahil doon. Nagkaroon ng pagdududa ang dalaga na baka may kinalaman ang kanyang kakambal doon. Dahil na rin sa parang natutuwa pa ito sa nangyari sa kanilang kapitbahay. Kaya nagtanong ang dalaga sa matandang nasa harapan. Kung kinulam po siya, sino naman po ang gagawa nun?
Baka mga kamag-anakan din niya. Ang alam ko, nag-aagawan sila sa lupang kinatitirikan ng bahay niya dahil nga family property ng mga lolo at lola niya yan. Alam mo kasi yung si Elena, masama ang ugali niyan. Halos lahat dito kaaway niya at lahat inaangkin. Hindi na talaga nakakapagtakang makulam siya. Ano pong pinag-uusapan ninyo? Yung laging umaaway sa'yo, mukhang nakarma na. Si Elena? Nakarma? Buti nga sa kanya. Ang sama niya kasi. Belinda, bad din ang ganyan. Pero parang hindi siya narinig ng kakambal at mas lalo pa nitong nilakasan ang pagtawa. Pagkatapos ng pangyayaring yun, ay naging mas masigla si Belinda. Bagay na lalong nagpapatindi sa duda ni Bettina. Pilit man niyang iwinawak siyon sa kanyang isipan ay hindi talaga mawala-wala yun. Lumipas pa ang mga araw at dumating na ang pinakahihintay ng magkapatid. Ang araw ng pagbabalik ni Rolin. Maaga itong gumayak at tumawag pa sa nobya para sabihing bibiyahe na ito pagkatapos nilang mag-usap. Dahil doon ay nakampante ang dalaga. Inabala na lang niya ang kanyang sarili sa pag-aayos ng mga gamit na kanilang dadalhin. Ganon din si Belinda. Inayos na nito ang kanyang mga gamit. Lumipas pa ang mga oras pero hindi na nakatanggap ng tawag o mensahe si Bettina galing kay Rolin. Babalik ba talaga siya? Bakit wala pa si Kuya? Hindi ko rin alam eh. Kinakabahan ako. Magagabi na pero hindi pa rin siya dumarating. Panayri lang ang phone niya. Baka naman hindi niya talaga tayo babalikan. Hindi ganun si Rolin. Kahit kailan, hindi niya pa nagawa ang hindi mag-update sa akin. Bakit kaya wala pa siya? Hindi ko alam. Kapag bukas wala pa siya, uuwi na tayo sa Maynila. Tumangulang si Belinda bago ito humiga sa kawayang sofa. Habang si Bettina naman ay nakatanaw pa rin sa labas ng kanilang bahay. Pilit pinipigilan ang mga luha sa pagpatak. Sobrang nag-aalala siya sa kanyang nobyo. Hindi niya alam kung ano ba ang nangyayari rito. Nang antukin na si Bettina ay nagdesisyon siyang isarado na ang pinto at tinungo na lang ang kanyang kwarto. Pagsapit ng umaga ay nagsipilyo lang ang dalaga bago ginising ang natutulog pa ring kakambal. Bumangon naman kaagad ito at pupungas-pungas pang nagtungo sa lababo para maghilamos at magbumog. Belinda, sa daan na lang tayo mag-almusal. Hindi talaga maganda ang kutob ko. Baka may nangyaring masama kay Rolin. Pupunta na tayong Maynila? O sige, handa na ako. Yun na nga ang kanilang ginawa. Bit-bit ang kanilang mga gamit ay umalis sila ng bahay. Sumakay sila ng tricycle papunta sa bus station. Pagdating doon ay sakto namang may paalis na bus papuntang Maynila. Hinabol nila yon at kaagad naman silang napansin ng konduktor kaya nakasakay rin sila. Sa buong biyahe ay natutulog lang si Belinda habang si Bettina naman ay halos hilingin ng lumipad ang sinasakyang bus para makarating sila kaagad ng Maynila. Nang marating nila ang Maynila, sumakay sila ng taxi papunta sa condo unit ng magkasintahan. Pagdating sa condo building ay halos takbuhin na ni Bettina ang elevator para makaakyat na. Habang si Belinda naman ay manghang-mangha sa kanyang nakikita. Ang ganda-ganda pala dito. Dali na. Paulit-ulit na pinipindot ni Bettina ang up button ng elevator. Nang bumukas yun ay kaagad na hinila ni Bettina ang kakambal papasok. Nang magsimulang umandar yun ay napahawak pa si Belinda kay Bettina. Doon naman naalala ng dalaga na hindi nga pala sanay sa ganoon ang kakambal.
Pasensya ka na, Belinda. Hindi na talaga ako nakakapag-isip ng diretso. Nag-aalala kasi ako kay Rolin. Nakalimutan kong hindi ka nga pala sanay sumakay sa elevator. Elevator? Nakakahilo naman dito. Pero ayos lang kasi kasama kita. Promise, babawi ako sa'yo. Sa ngayon, sana pagpasensyahan mo na muna ako, ha? Nasusuka man at nahihilo ay pinilit pa ring ngumiti ni Belinda. Nang marating nila ang floor kung nasaan ang condo unit ng magkasintahan, ay kaagad na tumakbo si Bettina. Hindi na nito alintana ang daladalang mga gamit. Tumatakbo namang sumunod dito si Belinda. Nang marating nila ang harap ng unit, ginamit ni Bettina ang kopya niya ng susi para mabuksan ang pinto. Pagpasok doon ay bumungad sa kanila ang mga gamit na nakakahon na. Pinaupo lang ni Bettina ang kakambal sa sofa bago ito nagsimulang maghanap kay Rolin sa loob ng kondo. Una niyang pinuntahan ang banyo. Nang walang makita, ay tinungo naman ng dalaga ang silid nila ni Rolin. Panay mga maleta at ilang kahon lang ang nakita niya roon. Inisa-isa pa niya ang mga built-in cabinet pero wala na siyang nakitang gamit doon. Lumapit siya sa bedside nila at doon ay natagpuan niya ang cellphone ni Rolin at ang susi nito ng kotse. Kaya pala hindi siya nagre-reply at sumasagot ng tawag. Nandito ang phone niya. Nasaan na kaya yun? Imposibleng umalis siya nang hindi gumagamit ng kotse at hindi dala ang cellphone niya. Dinampot ni Bettina ang cellphone ng kasintahan. Saktong pagpindot niya ng power button nun ay umilaw lang ang phone at biglang namatay yun. Binuksan ni Bettina ang drawer ng kanilang bedside table at kinuha mula roon ang charger. Mabilis na sinaksak yon ng dalaga. Nang maisaksak na yon ay binaba na muna niya ang cellphone at binalikan ng kapatid na iniwan sa sala. Pagdating doon ay nakita niya itong nakaupo lang habang palinga-linga sa paligid ng buong condo unit. Wala siya rito, Belinda. Ano na kaya nangyari sa isang yun? Nagugutom ka ba? Hindi pa naman. Oo nga pala, kambal. Ang ganda ng bahay niyo. Dito ba tayo titira? Pansamantala lang. Teka, aayusin ko lang ang kwarto para makapagpahinga ka. Hindi na hinintay pa ni Bettina ang magiging sagot ng kapatid. Bumalik siyang muli sa kwarto at muling nilapitan ang cellphone. Nang makitang 3% na yon, ay sinubukan niya muli itong buksan. Umabot din ng halos 1 minuto bago tuluyang mabuksan ang phone. Bumungad sa kanya ang larawan nilang dalawa na siyang wallpaper ng kanyang nobyo. Mabilis na pumunta siya sa recent contacts nito at nakita niya roon ang kanyang numero at ang emergency contacts ng condo unit. Nakadama ng kaba ang dalaga dahil doon. Nagpapanik siya sa kakaisip kung ano ang nangyari sa kanyang kasintahan. Huminga muna ng malalim ang dalaga bago pinindot ang emergency contact na huling tinawagan ng kanyang nobyo. Isang ring lang yon at kaagad namang may sumagot. Hello? This is from Unit 1124. Pwede ko po bang malaman kung bakit kayo ang nasa last contact ni Mr. Rolin Andres? Kaagad namang nakilala ng nasa kabilang linya si Bettina at sinabi rito na nagpatawag ng ambulansya si Rolin. Ayon pa rito ay nadatnan nila ang lalaki na wala ng malay sa sahig ng sala. At ngayon ay nasa Makati Medical Center daw ito. Ha? Sige, salamat. Pagkababa ng cellphone ay kaagad na dinampot ni Bettina ang susi ng kotse at saka lumabas ng kwarto. Nagbilin lang ito sa kapatid na manatili roon at may importante siyang pupuntahan. Belinda, dito ka lang muna. Kung nagugutom ka, magtingin ka na lang muna ng mga pagkain sa kusina. Ang alam ko may mga dilata pa kami doon tsaka noodles. Huwag kang aalis dito, ha? Saan ka pupunta? Bakit mo ko iiwan?
Pupunta lang ako sa ospital. Basta kapag may kumatok, huwag mong pagbubuksan. Naiintindihan mo ba ako? Si Kuya Rolin ba ang pupuntahan mo? Oo, kaya dito ka lang. Hindi na sumagot pa si Belinda at ngumiti na lang sa kakambal. Hindi naman na napansin yun ni Bettina dahil sa kanyang pagmamadali. Pagkalabas ni Bettina ng condo unit ay nagmamadali siyang nagtungo sa elevator. Sakto namang pagpindot niya ay bumukas kaagad yun. Nang makapasok doon ay pinindot niya ang P1 kung saan ay ang palapag na kinalalagyan ng kanilang sasakyan. Nang marating yun ay nakita kaagad niya ang kotse. Pinindot niya lang ang button sa may susi na hawak niya at saka dali-daling sumakay doon. Pinaharurot niya yon palabas ng building. Habang ang naiwan naman na si Belinda ay nagsasalita na namang mag-isa. Ha? Ayokong pakialaman ng mga gamit ng kakambal ko. Bakit ba ang kukulit ninyo? Dapat kasi hindi na kayo sumama pa dito. Ano? Hindi ako iiwan ni Bettina. Mahal ako ni Bettina. Pupuntahan niya lang si Kuya Rolin. Hindi niya aagawin sa akin ang kakambal ko. Panay ang sigaw ni Belinda na akala mo ay may kaaway. Hindi naman yun dinig ng mga katabing unit nito dahil may inilagay sina Bettina at Rolin sa mga dingding para maging soundproof yun. Nang mainis si Belinda ay tinungo niya ang silid nila Bettina. Plano niyang magliligpit na lang siya para hindi na siya guluhin ng kanyang mga kaibigang hindi nakikita ng iba. Pagpasok sa kwarto, hindi sinasadyang ang unang nadapuan ng kanyang paningin ay ang larawan ng magkasintahan. Masayang magkayakap ang mga ito at animoy hindi na talaga mapaghihiwalay. Nilapitan niya yon at kinuha mula sa lalagyan nitong frame. Pinakatitigan niya ang larawan at doon ay nakaramdam na naman siya ng inggit, selos at galit. Akala ko mabait ka, pero mukhang ikaw pang maglalayo sa akin kay Bettina. Kagaya na lang ngayon. Dapat kami ang magkasama pero ikaw pa din ang iniisip niya. Ano kayang susunod kong gagawin sa'yo para masolo ko na ang kapatid ko? Nasa ganoong pag-iisip si Belinda nang biglang tumunog ang cellphone ni Rolin na nakasaksak pa rin sa charger. Nilapitan niya yon at pinakatitigan. Dahil wala naman siyang alam sa ganon, ay hindi niya nalang ginalaw yun. Bagkus ay naglakad na lang siya palabas ng kwarto at kinuha ang kanyang bag. Mula roon ay kinuha niya ang isang manika na panay tulo ng kandila ang katawan. Habang nasa kabilang kamay naman niya ang larawan ng magnobyo. Nang may pumasok na isang masamang balak sa kanyang isipan. Napahagik-gik pa siya sa kanyang naisip. Maghanda ka na, Kuya Rolin. Sisiguraduhin ko mas pahihirapan kita. Plano ko sanang bawiin ang anumang nilagay ko sa'yo. Kaso matatag talaga ang pagmamahal sa'yo ni Bettina. Kaya humanda ka. Si Bettina naman, na walang kaalam-alam sa ginagawa ng kapatid, ay nakarating na sa ospital. Kaagad itong nagtanong sa information desk at mabilis na tumugon ang nurse na nakatoka doon. Nang masabi nito ang silid na kinalalagyan ni Rolin, ay tumakbo na si Bettina para mapuntahan ang nobyo. Nang matagpuan yon ay hindi na siya kumatok at kaagad na pumasok sa loob ng kwartong kinalalagyan ng nobyo. Napatakip ng bibig si Bettina nang makita ang kalunos-lunos na itsura ng lalaki. Mapula ang balat ng nobyo at parang nagkakaliskis pa. Umiiyak na nilapitan niya ang natutulog na si Rolin. Nang makalapit ay hindi napigil ni Bettina na yakapin ang kanyang kasintahan. Dahil doon ay nagising ang binata. Bettina, paano mo nalaman? Nag-alala kasi ako sa'yo, kaya nagdesisyon akong umuwi. Ano bang nangyari sa'yo? Anong sabi ng doktor? Hindi
pa alam ng mga doktor kung ano ang sakit ko. Bigla lang din kasi ang nangyari. Nung una, namumula lang ang balat ko. Tapos nung araw na susunduin ko kayo, nagbitak-bitak ang balat ko na parang kalyo. Mahapdi. Pero hindi ko ininda yung kasi gusto ko kayong masundo ni Belinda. Kaya lang, bigla na lang ako nakaramdam ng pagkahilo. Kaya tumawag ako sa emergency contact ng kondo. Umiiyak na pinagmasdan ni Bettina ang kalagayan ng kanyang nobyo. Doon niya napagtantong kakaiba nga ang sakit sa balat ng kasintahan. Hindi yon normal at wala siyang alam na uri ng sakit na ganon ang magiging itsura. Hinaplos na lang niya ang noo ng kanyang nobyo at umupo sa gilid nito. Kahit na ganon pa ang itsura ng balat ni Rolin, ay hindi nakaramdam ng pandidiri si Bettina. Lumipas pa ang ilang oras, ay bigla na lang nagkikisay si Rolin. Sa pagkataranta ay kaagad niyang pinindot ang pulang buton sa uluhan ng kama nito. Ilang sandali pa ay nagdatingan ang mga doktor. Nagpanik naman si Bettina. Dok, ano pong nangyayari? Bakit nagkakaganyan ang boyfriend ko? Ngunit hindi sumagot ang doktor. Nilapitan naman siya ng isang nurse at inaya munang lumabas. Ayaw pa sana ni Bettina pero ayaw niyang mag-eskandalo kaya sumama na lang siya rito. Nang nasa labas na sila ng silid ay kinausap siya ng nurse. Ayon dito, mukhang hindi sila ang kailangan ng kanyang nobyo. Naaawa na raw ito sa kalagayan ng binata. Sa palagay raw ng nurse ay kinukulam ito. Ano? Kinukulam? Alam mo ba sinasabi mo? Nurse ka, diba? Bakit naniniwala ka sa mga ganyan? Hinawakan ng nurse ang kamay ng dalaga at sinabi rito na laki ito sa isang probinsya kung saan ay normal na sa kanila ang mga ganoong bagay. Ang kulam, aswang, engkanto at kung ano-ano pang mahirap paniwalaan. Sinabihan pa siya nito na mas maganda kung uuwi na muna siya at pag-isipan ang kanyang sinasabi. Nag-alok pa ang nurse na ito na muna ang titingin kay Rolin. Kinuha rin ito ang numero ng cellphone ni Bettina. Sa sobrang pagkalito ay binigay na lang niya ang kanyang numero at naglakad na palayo roon. Hindi rin maintindihan ni Bettina kung bakit parang hinahatak siya ng kanyang mga paa pauwi. Sakay ng kotse ay bumiyahe si Bettina pabalik sa kondo. Habang si Belinda naman ay may ginagawang hindi ka nais-nais doon. Damihin mo to, Kuya Rolin. Sisiguraduhin kong mawawala ka na sa landas namin ni Bettina. At sabi nun ay kaagad na umusal ng isang dasal si Belinda at saka isa-isang kinutkot ang mga tulo ng kandila roon. Nang matanggal na niya ang lahat ng tulo ng kandila sa manikang hawak niya, ay tinusok-tusok naman niya yon ng karayom. Binubulungan niya pa ito ng orasyon. Sa kanya ibinabasa sa hig at binudburan yon ng kung anumang abo. Nasa ganong akto siya nang biglang bumukas ang pinto at iniluwa si Bettina. Gulat na gulat ito sa nasasaksihang ginagawa ng kapatid. Nakapatay ang lahat ng ilaw. May mga kandilang nakasindi at sa harap ng kandilang yon ay ang larawan nila ni Rolin at isang manikang gawa sa tela. Belinda? Anong ginagawa mo? Bettina, kukunin ka sa akin ni Kuya eh. Kukunin ka ni Kuya Rolin. Hindi ko kayang mahiwalay ulit sa'yo. Mangkukulam ka? Kinukulam mo si Rolin? Hindi ka si Belinda! Hindi ikaw ang kapatid ko! Ako to. Ako pa rin ang kapatid mo. Saka, nasa dugo natin yun. Kay nanay ko natutunan ito. Ito ang pamana niya sa atin. Sa akin. Hindi malaman ni Bettina kung paano magre-react sa kanyang kapatid dahil sa mga nalaman.
lumakad palapit si Belinda kay Bettina. Napapaatras naman ito sa bawat pag-abante ng kakambal. Napansin niyo ni Belinda. Doon siya parang natauhan. Anong ginawa ko? Hindi ito ang gusto ko. Patawad kakambal ko. Patawad. Nakikiusap ako sa'yo, Belinda. Tanggalin mo ang ginawa mo kay Rolin, please. Hindi ko siya kayang mawala. Wala namang pagdadalawang isip na tumango si Belinda habang lumuluha pa rin. Bumalik ito sa harap ng mga kandila at muling umusal ng dasal. Habang ginagawa yon, ay may tinatanggal ito sa manikang tela na hawak nito. Habang si Bettina ay nanonood lang sa ginagawa ng kapatid. Ilang sandali pa ay tumayo na si Belinda. Natanggal ko na. Magkakasama na ulit kayo. Babalik na lang ako sa probinsya dahil doon ako nababagay. Sakto namang biglang tumunog ang cellphone ni Bettina. Sinagot niya yon. Ang nurse pala na nagpauwi sa kanya ang tumatawag. Sinabi nitong maayos na raw si Rolin at parang nagdahilan lang ito. Dahil paunti-unti na ring nawawala ang mga nasa balat ng nobyo niya. Masaya namang nagpasalamat si Bettina sa nurse at saka nagpaalam. Pagbaba ng tawag ay hinarap niya ang kakambal. Ihahatid na lang kita sa bus station bukas. Magpahinga ka na muna. Patawad. Sana mapatawad mo ko. Kapatid kita. Kakambal. Hindi ko man maibigay ngayon ang hinihingi mo, pero darating din tayo dun. Yayakap sana si Belinda kay Bettina, pero lumayo ang kakambal nito sa kanya. Nakayukong nagligpit na lang ng kanyang mga gamit si Belinda bago nahiga sa sofa. Kinabukasan ay nakahanda na si Bettina sa paghatid kay Belinda sa bus station. Pagkatapos nun ay susunduin naman niya ang kanyang nobyo. Halika na at ihahatid na kita sa bus station. Hindi na umimik si Belinda at sumunod na lang sa kakambal. Sakay ng kotse, inihatid niya ang kakambal sa bus station. Pagdating doon ay kaagad na bumaba si Belinda. Kaagad namang pinaandar palayo doon ni Bettina ang kotse. Panay ang agos ng kanyang mga luha habang nasa daan papunta sa ospital para sunduin ang kanyang nobyo na naghihintay sa kanya. Minsan talaga sa ating buhay ay nagmamahal tayo ng sobra-sobra. Hindi lang sa ating pamilya, kundi maging sa ibang tao. Pero minsan, ang pagmamahal na yon ang nag-uudyok sa ating gumawa ng masama. Hindi man sa lahat ng pagkakataon. Pero gaya na lang sa kwento na sobrang mahal ni Belinda ang kanyang kakambal, ay gumawa siya ng mga bagay na hindi pinag-iisipan. Ang naging resulta ay ang paglayo ng loob ng kanyang kakambal na siyang mahal niya. Hindi rin sapat na mahalang natin ang isang tao para pigilin natin ang pagiging masaya nito sa piling ng iba. Pagiging makasarili yun. Sa istoryang ating napakinggan, naway may napulot tayong aral na